Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga. Tayo po ngayon ay nasa ika-23 panahon pagkatapos ng Pentecostes, na kung saan patuloy po tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang Diyos na lumikha sa atin. At gayon din ang banal na misang ito, ang liturhiyang salita ng Diyos, ay iniaalay ng pamilya Baelio ni Sir Louis at ni Ma'am Girlie, na kung saan ang kanilang patuloy na biyayang natatanggap ay kanilang ibinabahagi sa kanilang kapwa at gayon din sa dambana ng ating Panginoong Diyos. Halina mga kapatid, sabay-sabay po tayong mag-antanda sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay naghayag sa iyo. Lahat ng nasa hangarin ay nababatid mo at walang lihim na nalilingid sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ng Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. Ito ang una at dakilang utos, at ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at mga propeta. Halina mga kapatid at pagsisihan po natin ang ating mga pagkakasala sa ating Diyos at sa ating kapwa. Magsisiupo po ang lahat. Kami nangungumpisal sa iyo, O Diyos, Kami at sa lahat ng santo na ipanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo ang ating Panginoon. Amen. Magsisitayo po ang lahat. Luwal na salamatan ka namin, pinupuri ka namin dahil sa iyong kaluwalhatian. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Ama, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, ikaw na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, at kapangyarihan at lakas. Ikaw ang tagapaglikha at tagapagbigay ng lahat ng magagandang bagay. Ikintal mo po sa aming mga puso ang pag-ibig sa iyong pangalan. Palawakin mo po sa amin ang tunay na pananampalataya at pangalagaan mo po kami ng lahat ng kabutihan. magsisimula sa unang talata. Ito naman ang sagot ni Job kay Yahweh. Alam ko ang lahat ng bagay ay kaya niyong gawin, at walang makakapigil na lahat ng inyong balakin. Itinatanong niyo sino akong nangahas, na kayo'y pag-alinlangan, gayong ako na may walang nalalaman. Nagsalita ako ng mga bagay na di ko nauunawaan, ng mga hiwagang di abot ng aking isipan. Sinabi niyong, papakinggan ko ang iyong sasabihin, at ang iyong mga tanong ay aking sasagutin. Nooy nakilala ko kayo dahil sa sinabi ng iba, subalit ngayon, nakita ko kayo ng sarili kong mga mata. Kaya ako ngayon ay nagsisisi. Ikinahihiya lahat ng sinabi. Sa abot, alabok at abo, ako'y nakaupo. Ang kabuhayan ni Job ay binalik ni Yahweh sa dati. Nang ipanalangin nito ang tatlong kaibigan, at tinupli pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Lahat ng kapatid nito, mga kamag-anak at kakilala ay dumalaw sa kanya at nagsalo-salo sila. Bawat isa ay nakiramay sa nangyari sa kanya at nagbigay ng salapi at singsing na ginto. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka, at 1,000 inahing asno. Nagkaroon pa si Job ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang pangalan ng mga babae ay Jemima, Keziah, at Keren-Hapuk. Ang mga anak na babae ni Job ang pinakamaganda sa buong lupain. Ang kanyang mga apo sa ika-4 na salinlahi. Matandang-matanda na siya nang mamatay. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
at sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos, Kabanata 10, magsisimula sa ika-46 na talata. Luwalhati sa iyo, Panginoong Hesukristo. Dumating sina Jesus sa Jericho. Nang papaalis na siya kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba, may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga taong naroroon upang tumahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Dalhin niyo siya rito." At tinawag nga nila ang bulag, "Lakasan mo ang iyong loob, tumayo ka." Pinapatawag ka ni Jesus, sabi nila. Inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo?" tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, gusto ko pong makakitang muli." Sinabi ni Jesus, "Makakaalis ka na, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya." Noon din nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Nais ko pong sabihin ninyo sa inyong mga katabi, mas maganda pa ako sa lipstick. Sabihin po natin, mas maganda pa ako sa lipstick. Tayo po ngayon ay nasa ika-23 linggo pagkaraan ng Pentecostes. At ang buwan ng Oktubre ay napakahalaga sa buwan ng kalendaryo nating mga Kristiyano. Una, ang buwan ng Oktubre ay inilalaan natin bilang pagdarasal sa Inang Santo Rosario. Ang buwan ng Oktubre ay isang pag-alaala at pagbibigay-pugay sa kanyang buhay at kontribusyon ni Maria sa pananampalatayang Kristiyano. Pangalawa, ang buwan ng Oktubre ay inilalaan din natin para sa ating mga laiko, sa inyo, sa ating lahat. Mga laiko na naging kabahagi ng simbahan, naging katuwang ni Father, ni Brother, ni Bishop, ni Deacon sa pagpapalago at pagpapanibago ng ating simbahan. At sa umagang ito, ang ating ebanghelyo ay pumapatungkol sa naging kwento ng isang lalaking bulag. Ito ay pumapatungkol kay Bartimeo na anak ni Timeo. At sa ebanghelyo ito, makikita natin na si Bartimeo ay hirap na hirap. Sino ba namang tao ang gustong sino ba namang tao ang gustong mabulag? Siyempre wala. Magkagayon man, alam niya sa kanyang sarili na si Jesus ay nariyan, nasa kanyang tabi. Si Jesus ay paparating at padaan sa kanyang harapan. Kung ngayon ano ang ginawa niya? Sumigaw siya ng sumigaw. At sa pagsigaw niya, anong inakala ng mga tao? Isa siyang baliw. Kung kaya siya ay binawalan, siya ay sinuway. Ngunit ano ang kanyang ginawa panalo? Sumigaw pa rin siya ng sumigaw dahil gusto niyang makalapit at makausap ang ating Panginoon. Kung babalikan natin, on Proverbs chapter 24 verse 16, "The righteous man may fall 7 times and rise again,
but the wicked man shall fall once and lay down. Sa palagay ninyo, doon sa nabasang Bible verse, nasaan si Bartimeo roon? Doon ba sa lalaking nahulog o nadapa ng 7 beses pero tumayo? O doon sa lalaking na nahulog at nadapa ng 1 beses pero sumuko? Sa palagay ninyo, nasaan si Bartimeo roon? Nandoon sa una. Siya ang pumapatungkol sa kung paano maging matatag at tumayo sa kabila ng ating nararanasan. Hanapin natin kung ano yung tinig na iniinda natin at idulog natin sa Kanya. Gawin natin ito dahil hindi dahil tayo ay kapos sa pananampalataya, kundi matatag at malawak ang ating paniniwala. Maalam ang ating pananalig sa Kanya at alam natin na ang ating mga panaghoy at iniinda ay Kanyang diringgin. Minsan sa mga buhay natin, tumarating tayo sa mga pagkakataon na sabihin natin, Lord, ayoko. Lord, suko na ako. Lord, paulit-ulit na lang. Minsan mabibigla pa nga tayo, ay wait, bakit parang nandito na naman ako sa ganitong sitwasyon? Pero, ano ang gustong ipaalala sa atin ng ating Diyos? Ano ang gusto niyang bigay na mensahe sa atin? Siya ay nasa ating tabi. Katulad ni Bartimeo, alam niya sa kanyang sarili na hindi siya papansinin ng iba dahil na siya ay may kapansanan. Alam niya sa kanyang sarili na babaliwal siya ng iba dahil alam niya sa kanya sarili na siya ay bulag. Ngunit ibahin natin si Jesus. Ano ang ginawa ng ating Panginoon? Pinatawag niya si Bartimeo at pinalapit sa kanya. At kanya itong pinagaling. Ganoon din ang gusto makita sa atin ni Jesus. Ganoon ang gusto niya makita sa iyo, sa kanya, sa ating lahat. Na minsan talagang madarapa tayo. Mahuhulog tayo sa kung anumang samot-saring problema. Ngunit gusto niyang ipaalala na siya ay nariyan. Nadapa din siya. Ngunit ano ang kanyang ginawa? Tumayo at nagpatuloy. Nakaranas din siya ng samot-saring pagsubok at problema. Ngunit ano ang kanyang ginawa? Hindi siya pinanghinaan ng loob. Paano pa kaya kayo? Paano pa kaya si Bartimeo na naging testamento at patunay na hindi lahat ng nadarapa ay sumusuko, na hindi lahat ng nadarapa ay doon na lamang, bagkus lahat ng nadarapa dapat tumatayo. Yun ang gusto makita sa ating lahat. Sabi niya, sister, noong linggo, pagkatapos ng ulan, anong meron? Mga bata, pagkatapos ng ulan, anong lilitaw? Rainbow. May rainbow. May pag-asa. At may liwanag. Yun ang senyas ng ating Panginoon. May mga pagkakataon talaga sa ating buhay na nasa punto tayo ng madilim na bahagi. Ngunit, ano ang gusto makita sa atin? Hindi tayo makakakita ng liwanag sa kapwa-liwanag. Saan tayo makakakita ng liwanag? Sa Kanya. At yun ang pag-asa na ibinibigay ni Kristo sa atin. Yun ang pag-asa na ibinigay niya kay Bartimeo at gusto niyang makita sa ating lahat. May kapansanan ka man o wala, may sakit ka man o wala. Kapag nadapa ka, tumayo ka. Kapag may iniinda ka,
idulog mo sa Kanya. Kapag may panaghoy ka, sabihin mo sa Kanya. At Kanya itong diriin. Ito ang nais ng Diyos para sa atin. At ito po ang gusto kong pagnilayan namin lahat. Bilang mga laiko, bilang paalaala, and also a reminder. Kaya sana, sa linggong ito, o sa mga darating pang linggo, si Bartimeo, sa tuwing madarapa tayo, at sabihin natin malulugmok tayo sa ating problema, alalahanin natin si Bartimeo. Siya ay bulag at hindi nakakakita, pero alam niya sa kanyang puso na si Jesus ay nariyan. Paano pa kaya tayo na kompleto ang ating paa, kamay, at mga mata? Hindi ba't napakaswerte natin? Hindi ba't napakapalad natin? Kung kaya't ano ba ang dapat natin gawin? Sumunod at maglingkod sa Kanya. Kaya mga kapatid, ito po sana yung baunin natin sa paglabas natin ng 4 na sulok na simbahang ito. Ito po sana yung baunin natin at pagnilayan natin bilang mga laiko at bilang mga talusunod ng Diyos. Amen? Amen! Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tatayo po ang lahat. Atin pong sambitin At lupa, at ang lahat na nakikita at di nakikita, sumasampalataya kami sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa bago pa ng simula ang panahon. Diyos buwas sa Diyos, liwanag buwas sa liwanag. Diyos sa totoo buwas sa Diyos sa totoo. Inanak hindi nilikha, kaysa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamagitan niya ay nalikha ang lahat, na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay nanawag siya buhat sa langit. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ni Maria Berhen na nakitao, ipinako sa krus alang-alang sa atin noong panahon ni Poncio Pilato, nagpakasakit, namatay at dinilibing, at muling nabuhay sa 3 araw sa katuparan ng mga kasulatan. Pumakyat siya sa langit at nalublok sa kanan ng Ama, at muling darating na maluwalhati upang hukuman ang mga buhay at mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya kami sa Espiritu Santo, ang Panginoon at nakapagbigay ng buhay, na nagbubuhat sa Ama. Sinasamba siya at niluluwalhating kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig kami sa Iglesyang Iisa, Banal, Katolika at Apostolika. Naniniwala kami sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay namin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. magsisiupo po ang lahat para sa ating panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa buong Iglesia ni Jesucristo at para sa lahat ng tao ayon sa kani-kanilang pangangailangan. At ang ating tugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Ulitin po natin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin ngayon sa iyo na tanggapin ang aming mga panalangin na inialay namin sa iyo makadiyos na kamahalan. Tugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. idinadalangin namin ang iyong banal at pangkalhatang iglesia, lalong-lalo na ang Iglesia Filipina Independiente. Puspusin mo ito ng katotohanan, katuwiran at kapayapaan. At ipagkaloob mo sa lahat na sumasampalataya sa iyong banal na pangalan na magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pag-iibigan. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Bigyan mo ng biyaya amang makalangit ang lahat ng obispo, pare at diakono sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo
ay maipahayag nawa nila ng buong katapatan ng iyong tunay at nagbibigay buhay na salita at pamahalaan ng iyong banal na sakramento. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasamo rin namin na patnubayan mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan ng bayang ito at sa iba't ibang bansa. Magpasya nawa sila ng buong talino at may katarungan at mapalaganap nila ang kalayaan, kapayapaan at kagalingan ng iyong bayan. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay ipagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na kay Sir Louie at Girlie Baelio, na siyang iyong naging instrumento na maging kabahagi at nagbigay donasyon upang mapalago ang simbahang ito. Gayon rin po sa pasasalamat ni na Mr. and Mrs. Dominga Abaya and family, Julie Garletos and family, Helen Salazar and family, Marcelina Velasco and family, Concheta Abaya and family, CJ Rigor, Anisha and Marvin Rigor, Rosario Manzano, Nina, at gayon din po kay Feli M. Priya and family. At sa lahat ng kongregasyong ito, dinggin at tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita ng may kababaang loob at masunuring puso, at paglingkuran ka ng may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob na bigyang lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligalig, kalungkutan, pangangailangan, may sakit o kapansanan. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Inaalaala namin sa iyong harapan ng iyong mga lingkod, lalong-lalong na kina Hilaria Corpus Astrero, Jeronimo Astrero, Arthur Abaya, Marcelina S. Abaya, Eulogio Abaya, Chodora Gamido, Arsenio Astrero, Mario Abaya, Vicente Abaya, Romeo Fria, Glorio Fria, Amado Fria, Eustaquio Mina, Telesfora Mina, Rafael Mina, Leopoldo Mina, Alexander Mina, Estrelleta M. Manzano, Simplesio Cortez, Renato Vitao, Quirino Rigor, Emilia Gloria, Juanito Abaya, Jenny Guerrero, Julian Solplicio, Aurelio Julian, kay Patrocinio Rigor Sr., Presenciana Rigor, Mariano Rigor, Joe Rigor, Roberto Rigor, Mark Joseph Galopi, Cindy Galopi, Angela Galopi, Angelita Galopi, Severino Galopi, Zenobia Galopi, Miguela Galopi, Adela Galopi, Elena Lemon, at gayon rin po kay Francisco Kalimlim, Lucena Kalimlim, Jose Mariana, Aquilina Mariana, Eddie Mariano, Eddie Kalimlim, Corazon Kalimlim, Rosetta Ganiban, Romana Fabros, Josefina Rivera, Emilio Rivera, Lina Benavides, Leoncia Mariana, Manuel Mariano Sr., Guillermo Mariano, Leandro Mariano, Rudy Garcia, Francisco Morales, at gayon rin po sa kaluluwa ni Lucrecio B. Sagon Sr., kay Felipe Pascua, Antenena Pascua, Eustaquio Garcia, Isabel Garcia, Rodrigo Garcia, Rogelio Garcia, Jose Garcia, Yolanda Garcia, Harineno Garcia, kay Criselda Bisagon, Aneta Galvez, Pina Salvador Luis, Gondran, Arnel Bautista at Maylene Bautista.
nasa makabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin igawan mo sa kanila ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Pinupuri rin namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mabuting halimbawa at kami kasama nila ay makarating nawa sa kaganapan ng iyong banal na kaharian. Tugunin mo Ama ang aming mga panalangin, alang-alang sa Kanya na laging nabubuhay, upang mamagitan para sa amin. Siya na iyong anak at aming tagapagligtas sa Jesus Kristo. Amen. Tatayo po ang lahat. Mga kapatid, tayo ang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-isang katawan ng tayo'y biniyagan. Panatilihin natin ang pagkakaisa na dulot ng Espiritu sa bigkis ng kapayapaan. Lagi namang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin niyo rin. Magbigayan mo tayo ng bati ng kapayapaan na may ngiti sa ating mga labi. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Ibigay sa Panginoon ang karangalang nirarapat sa kanyang pangalan, magdala ng alay at pumaroon sa kanyang harapan. Maupo po ang lahat. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God, forever, amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God. Work of our hands, it will become the cup of joy. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever, amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever, amen. Ang panalangin po sa mga handog. Mawaing Diyos, ipinagkaloob mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasaganaan ay binibigay mo ang lahat ng aming pangangailangan. Ang kagumbang lingkod ay nag-aalay sa iyo nitong sadisat ng aming pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng iyong kawaan. Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang ang ating hain ay maging marapat sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang ating hain sa ikapupuri at ikaluluwalhati ng kanyang pangalan sa ating ikabubuti at nabunyang iglesia. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumayin niyo rin. Itaas ang inyong mga puso. Itinataas namin sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Nararapat na siya'y ating pasalamatan at purihin. Tunay na marapat aming tungkulin at kaligayahan lagi at sanman na magpasalamat sa iyo, Panginoon, banal na Ama, makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Sa pamamagitan ng Jesucristo ang aming Panginoon, na ayon sa kanyang tunay na pangako, ang Espiritu Santo ay bumaba mula sa langit sa kanyang mga alagad na nagbigay sa kanila ng katapangan at pagpupunyagi na ipahayag ang Ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Kaya nga, kasama ang mga anghel at mga arkanghel at lahat ng kalipunan ng langit, buong kagalakan namin ipinapahayag ang iyong kalwalhatian, laging nagpupuri sa iyo at nagsasabing, Banal, banal, banal na Panginoon, Diyos ng kapangyarihan at lakas. Ang langit at lupa'y puspos ng iyong kalwalhatian, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Tulad po ng itinuro sa atin ng ating Panginoong tagapagligtas, awitin po natin ang Ama namin.
Panginoon, isinasamo namin sa iyo na iligtas kami sa lahat ng masama at ipagkaloob sa amin ang iyong kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong ng iyong awa, ilayo kami sa pagkakasala at iligtas sa ligalig sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon, na nabubuhay at naghahaling kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Ang panalangin po ng kapakumbabaan, dumudulog kami sa iyong mapagmawaing Panginoon, na hindi nagtitiwala sa iyo naming pagkamatuwid, kundi sa iyong maraming dakilang awa. Hindi kami karapat-dapat na mahulot ng mga bungo sa ilalim na iyong hapag. Mga kapatid, ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Maupo po ang lahat. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Tayo'y manalangin. Makapangyarihang Diyos at walang hanggang Diyos, pinasasalamatan ka namin sapagkat kami yung pinakain ng pagkain espiritual, Ang kamahal-mahalang katawan at dugo ng aming tagapagligtas na si Jesucristo, at sa mga banal na misteryong ito, ay tiniyak mo na kami mga buhay na bahagi ng katawan ng iyong anak at mga tapagmana ng kanyang walang hanggang kaharian. Ngayon, Ama, isugo mo kami upang gawin namin ang tungkuling inaatas mo sa amin, upang ikaw ay ibigin at paglingkuran at ang aming kapwa bilang mga tapat na saksi ni Kristo ang aming Panginoon. Sa Kanya, sa iyo at sa Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Umupo po tayo. Maupo po ang lahat at iupo po natin ang ating mga Diyos at ang pakikisa ng Espiritu Santo ay sumaating ngayon at magpakailanman. Amen.
bigat kanyayo Apo. Kasama niya Una po sa lahat, tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na lumikha dahil patuloy po niya tayong ginagabayan kahit may mga pinagdadaanan tayong problema. Sir Louie, Ma'am Gerlin sa kanilang pagpunta dito upang tignan kung ano yung kanilang maaaring maibahagi sa ating pong dambana, sa ating pong simbahan. At gayon din ang mga kongregasyon ng Barangay Canere, marami pong salamat, palakpakan po yun. At ang inyo pong mga tagapangulo, Sir Melvin, salamat po. Ayun ang announcement po ba? Ayan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Higit lalo na po kay Sir Louie and kay Ma'am Berlie. Ayan, welcome po sa aming munting chapel dito sa chapel ng St. Vincent Ferrer Chapel ng Barangay Canare. At pangalawang announcement po, no? Sa nalalapit na November 1 ay magkakaroon po tayo ng basbas sa ating mga yumao sa sementeryo. Siguro ikukuhan ko na lang kayo kung anong oras yung pagpunta namin nila brother doon. Pangalawa ay nalalapit na naman po ang ating pagdiriwang ng Christ of the King. So mag-get ready na po tayo lahat na kung sino man po yung willing tumanggap ng ating Christ the King. Nice ko lang po sanang hingiin si Sir Louie para makapagbigay ng kahit konting message lang. Ayan, palakpakan po natin si Sir Louie Duelio. Magandang umaga po sa inyo. Lahat. Sa inyo pong lahat. Isang karangalan po ang inyong pinagkaloob sa akin. Unang-una ang Panginoon Diyos upang ako po ay mapunta dito sa inyong lugar at makapiling kayong lahat. Pinagpapasalamat ko rin po sa ating mahal na Panginoon na kung ako man ay ginamit niya o gagamitin niya sa mga bagay na pagtulong sa mga taong nangangailangan katulad natin pare-pareho, ay ipinagpapasalamat ko po ng buong puso at aking pong gagampanan. Dahil po sa ating mga kaibigan na si Jerry at si Ramon, na banggit po nila sa akin na merong mga lugar dito na nangangailangan ng tubig. Kaya naisipan ko po at isinangguni ko po sa aking asawa na si Gerlin na kung maaari sana ay gampanan namin ang pagtulong na maibibigay at mabigyan namin kung saan man yung lugar na nangangailangan ng poso. At sa pamamagitan ni Jesus, nagampanan po namin. Kaya meron na pong existing na poso. Ganon din po na nabanggit nila na meron daw mga lugar na pagdating ng takip-siling o ng dilim ay may mga lugar na mga madidilim na halos pag nilakaran nila ay wala silang makita. Kaya kung minsan ginagamit nila yung kanilang mga cellphone o kung ano man na makapagbibigay liwanag para sa kanilang dadaanan. Nagaya ni Jesus, sinabi ni Jesus na siya ang daan na ating tatahakin at para makita natin kung ano ang kanyang mga tagumpay na ipagkakaloob sa atin. Kaya minarapat ko rin po sa pangalawang pagkakataon na isinangguni sa akin may asawa, sa aking asawa na si Gerlin, na kung pagkakalooban natin ng kahit na maliit lang na solar at sa mga lugar na nangangailangan, which is hindi ko naman po alam kung anong mga lugar
nagpaubaya at pinasalamatan ko ang aking asawa dahil hindi po siya nagdalawang salita. Sinabi niya na walang problema, ating gawin kung anong natin nararapat na gawin. Kaya po, bumili rin kami ng 10 solar. Na kung saan po nararapat ilagay para magkaroon man lang po sana ng kahit kaunting liwanag sa landas na madidilim, sa daang madidilim. At dala-dala ko po ngayon at si Ramon at si kaibigan Jerry, sila na po ang bahalang maglagay, mag-locate kung which place o kung saan lugar nararapat. At sa isang banda, nabanggit din po nila sa akin na sa aming mag-asawa na itong araw ang ating bahay sambahan ay nangangailangan ng bubong sa labas, extend ang roof na ating masisilungan pag ang araw ay mainit at nakatirik sa atin. At least mayroong sasako. At ganoon din po kung may ulan na darating, ganoon din po para rin po masapo o magawa ng paraan na hindi tayo mabasa. Kaya sa amin pong mag-asawa, minarapat din po namin na kung ano po ang mga kaya namin at nasabi sa akin ng aking mga kaibigan na yung araw, kailangan ko extend the roof ng ating simbahan, which is nakita naman namin. Kaya taus-puso po sa ganang sarili ko at ang aking may bahay, gagampanan po namin. At ganun din po, gusto ko rin pong banggitin sa inyo dahil po sa pinagkaloob o inaatang sa akin ng Panginoon na makatulong sa mga nangangailangan, sinamahan po ako ng ating mga kapatid sa ibang lugar. Sila po ay naghandog din ng tulong. Ipinagkaloob sa akin para po ipagdagdag sa ating nasabing pagpapalawin ng kahit kaprasong bubong. Kanya pinagpapasalamat ko doon sa mga kaibigan ko sa ibang bansa at saka dito rin sa Pilipinas sa inyong pagtulong sa amin ng mag-asawa. Maraming salamat sa inyo. At hindi ko po sa isang pagkakataon na hindi ko po pwede o hindi po ipinagkaloob sa akin na banggitin ko ang inyong mga pangalan, pero alam niyo na po kung sino-sino kayo. Yun po ang malaking bagay at malaking tulong sa ating lahat. Dahil sapagkat kami ay ginamit lang ng Panginoon Diyos na maging kasangkapan upang maiparating ang kanyang biyaya, ang kanyang tulong sa ating mga kasama, kababayan na nangangailangan ng tulong. Kaya sa lahat ng pagkakataon dito ngayon na tayo magkasama-sama, unang-una sa Panginoon Diyos, ipinagpapasalamat ko po na nagkaroon ng pagkakataon for this opportunity that we are together as a family. And thank you very, very much. Sana po lumawi pa ang ating mga pagsasama. Maganda at mga pagsasama. Salamat po. Ayan. Kung nais po ninyo subaybayan si Sir Louie, meron po silang YouTube channel. I-search lang po natin na Louie Boy Vlog at doon po nyo makikita si Sir at saka si Mom na ang kanilang morning content is about kwentuhan, about the life. Yan. I-search po natin ang Louie Boy Vlog. Ayan. Gayon din po mga kapatid, kung saan po yung first project ni Sir Louie ay nakatayo na yung poso dito.
Kaya i-bless ni brother yung poso ngayon din. At saka yung mga solar na ipagkakaloob niya, i-bless din po ni ating mga brother ngayon. So, yun lang po at maraming salamat po sa ating and good morning. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po. Ako ay baba na lang. Ito na lang po. Salamat sa Diyos. Dito po nagtatapos ang ibaghing salita ng Diyos. Marami pong salamat. Pagpalain nawa tayo ng Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Tayo manalangin, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong salita, ang lahat ng bagay ay napapabanal. Ipagkaloob mo ang iyong pagpapala sa solar light na ito at ipagkaloob na ang sino mang gagamit nito ng may pasasalamat sa pamamagitan ng pagtawag sa iyong banal na pangalan at tumanggap buhat sa iyong mga gawa at kalusugan ng katawan at kaligtasan ng kaluluwa sa pamamagitan ng Yesu Kristo na aming Panginoon. Siya na nabubuhay at nag-aaring kasama mo at kaisa ng Espiritu Santo, isang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo ng Diyos, ng Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Tayo manalangin ng Diyos sa pamamagitan ng iyong salita, ang lahat ng bagay ay napapabanal. Ipagkaloob po ang iyong pagpapala sa posong ito at ipagkaloob na ang sino mang gagamit nito ng may pasasalamat sa pamamagitan ng pagtawag sa iyong banal na pangalan at tumanggap buhat sa iyong mga gawa ng kalusugan ng katawan at kaligtasan ng kaluluwa sa pamamagitan ng Yesu Kristo na aming Panginoon. Siya na nabubuhay na daharing kasama mo at kaisa ng Espiritu Santo, isang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa pili ng Ama namin, Ama namin, sa tayo ng harin mo, sumabit nawa ang galing mo, sundin mo sa lupa ngayon sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang hagdagan sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga
gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Huwag mo po kami pahintulot sa tukso, pagkos iagam po kami sa kamasama. Ang Amen. Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Tayo manalangin, O Diyos, na siyang nagpapagana ng lahat ng bagay ayon sa kanyang kalooban. Isinasam mo namin ibuhos mo ang iyong mga pagpapala sa mga bagay na ito, gaya na sa posong ito. Ang lahat nawa ng gagamit na may pasisalamat sa iyo, sa iyong banal na pangalan, ay manatiling malusog ang kanilang katawan at kaluluwa. Amen. Amen. Ang kapayapaan ng Diyos na di malinis ng buong pangunawa ay palakasin tayo sa kaalaman at pag-ibig sa Diyos na naglalakad sa ating Panginoon. Amen. Sa pangalan ng Ama, At Espiritu, salamat po. Amen. 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 Salamat po, Diyos. Alright. Picture daw, wali ka. Salamat. Maraming salamat. Oh, nice meeting you. Wag na, Ma'am. Jerlyn na lang. Sige. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ito guys, hanggang labas kasi sila nakaupo. Kaya pag mainit talaga or maulan, mababasa. Kasi ang bubong dito ay ito lang. Ito lang ang bubong. So kailangan i-extend. Yan ang kailangan i-extend para hanggang labas ang bubong. Hanggang dito ano? Pagka nagsisimba kasi hindi kasya sa loob ano? Oh, so kailangan ay oo. Sakali matapos Matatapos yan, matatapos. Oo. Kung mainit, mainit. Pag maulan, maulan din. Oo. Nagtatabing na lang. Nangihiram po kami ng mga... Ay, hinihiram lang, tolda. Oh, okay. Nilalagay sa hagdanan. Oh. Ay, mga upuan, kulang din. Oh. Kasi mga iba pa, pag nanakuha na, nasisira naman sa katagalan niya. At saka dahil pag naulanan pati, ano? Oh, sige. Tumurok. Makatatapos yan siguro. Kasi may isang buwan pa, no? Isang buwan pa. Kailan nag-start ang ano? Ang simbang gabi? December 15 po. Matatapos yan siguro. 15? 15, mami. 15, mami. Dito kayo lahat nakatira? Dito lang banda? Sa bandang namin. No, hanggang doon. Buti sementado, ano? Sementado? Oo, mabuti. Maraming salamat sa inyo, ha? Maraming salamat. Ay, thank you. Maraming salamat. Thank you sa inyo. Ano daw? Ano po? Okay. So, ganun na lang ang mangyayari. Ganun ang gagawin natin. Yung pag-gagawin na lahat
Yes po, estimate. meron na po silang list ng materials and then yung ano nito na parang posting na po namin sa sa laptop, sa hardware. So, forward na namin sa inyo. Kinakasama na labor. Estimate din po kung ilang days ka. Tapos, kung pwede sana President, na malaman ko na rin kung magkano total ng nasulisit natin para pagsama-samahin natin. Yes. Para na sa gano'n, kung ano ba yung biyaya na galing sa Panginoon Diyos, na ginamit tayo pare-pareho. Yun. Ating pagsama-samahin para na sa gano'n, magkakaroon. Yes. Kasagutan ko ano ba ang pangangailangan ng ating simbahan. At nakita ko, wala rin palang simbahan. Wala rin palang bintana. Kaya kung may tinatapos ng limisa sa parang dito, patong din po yung moving na araw. Hindi yun ang parang pananaw ko na medyo maanong problema. Dahil kasi yung Palagyan na lang siya ng... Hindi. Sorry. Yes po, kahit palagyan na lang siya ng parang may shield po ba? Pero hindi yun ang nakita kong problema. Dahil yung araw, yung init, pwede tayo magpaypay, pwede tayo makiusap paypayan mo, papaypayan kita. Ang iniisip ko, parang sa nakikita ko, katulad niya, kung may ulan, lumapasok. Di ba? Mapapasa tayo niya. Kaya, pag-isipan natin kung paano. Nandito kami para, yun nga, gaya na sinabi ko, ako at ang kasama ko, para yun. Thank you Lord. Kaya sabi po may Indian po talagang pinadala sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Magpasalamat tayo, purihin natin ang Panginoon. Sana matatapos kaya yun bago magsimbang gabi? Kailangan tapos. Kasi yun nga rin po yung sinadjust ko talaga na kung talagang semento po siya, matagal po yung hihintayin para sumigas pa siya. Hindi full stop. Kaya kung sinadjust ko na lang talaga is yung steel na lang sa kayero. Kasi mga ilang days lang po yun. I think 3 days lang po. Angular at saka... Yes po. Para bago po mag-December yung pagdating. Yun po yung pinipray talaga namin na hindi na kami maglalagay ng tolda. Kasi most of the time po, pag may position, meron po kami ganap dito sa tindahan, naglalagay po talaga kami ng tolda dyan sa... yun nga rin ang Yan po talaga yung pinag-pray namin. So ngayon, sa awa ng Diyos, kung may lalagay natin yan, hindi na tayo magtotolda. Yes po, diba? salamat. So, unti-unti, tingnan natin, pagkatapos yan, tingnan natin kung ano pa ang makakayanan natin. Gaya ng sinasabi mo, sinasuggest mo, nalagyan natin ng or window, whatever, na Kung ano mabuti. Ano? Ano siya po? Husband po ni Malvin. Malvin. Ito po yung treasurer po sila. Kasi sila po tayo. So, si Vice po na Vice President. ganda na ano po. Sa ako po si Jerry. Hello po. So, gano'n na lang Melvin, Malvin. Father, yun na lang ang gawin natin. Isa mo natin sa yes po. Kung hindi kalapis na kasama, kayo na lang ang mga Tulong na lang plan, officer. tapos yung estimate, kung magkano magagasta natin, samasamahin natin kung anong makalat natin, at sama na rin ang labor. Yes. Parang sa gano'n, wala na tayo ngayon. At matutuwa ang Panginoon Diyos, matutuwa sa atin. At sana maraming pang blessing ang dumating. Yes, mula sa Panginoon. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you. Dito na kami nakatira eh. Thank you. Gano'n na lang. Hinilingin din namin sa Panginoon doon na magkakaroon ng hawat at kataon at bibigyan ng
Babalik ang babalik po. Big-bless kayo po. Big-bless po kayo. Maraming salamat po. Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you.